Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-sumaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Rafi. Bueno, basahin na natin ang liham ni Rafi. Dear Kuya Peles, isa po ko kuya sa mga patuloy na nakikinig sa inyong programa sa radyo. Tuwing hapon kuya ay lagi po akong nakikinig. At kapag wala po akong ginagawa kuya ay inaabangan ko po kayo lagi tuwing hapon. Marami po akong natututunan kuya sa inyong programa. Ako nga po pala si Rafi, 28 taong gulang at mayroon na po akong 3 anak. At hiwalay na kami ng aking asawa. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Tay, talaga bang hindi na babalik sa atin si inay? Hindi na anak. Iniwan na tayo. Bakit po itay? Nag-away po ba kayo? Hindi naman anak. Bakit umalis si inay? Saan siya nagpunta? Iyan ang hindi ko alam anak. Siguro dahil sa hirap ng buhay natin. Bakit? Kumakain naman tayo araw-araw Nagsawa na siguro anak sa hirap ng buhay natin. Paano na kami ngayon itay? Alit pa yung 2 kong kapatid Huwag kayo mag-alala anak. Dito naman si tatay. Hindi kayo babayaan. Sana bumalik na si inay para masaya. Anak, hindi na siya masaya dito sa atin. Kaya iniwan na niya tayo. Puntahan natin sa kanila itay. Baka nandun kina Lola. Hindi ko na sasabihin na sumama na siya sa ibang lalaki ng kanilang ina. May sinasabi po ba kayo itay? Wala anak. Ang sabi ko, baka hindi doon ang pinuntahan ng inay mo. Pero hayaan mo na. Tay, namimiss ko na po si inay. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Hindi na babalik dito ang inay mo, anak. Bakit hindi ninyo sabihin sa akin kung ano ang dahilan kung bakit umalis ang inay? Sabihin naman ninyo sa akin itay. Ano? Nagtatanong ng anak mo? Opo, inay. Abay talagang magtatanong yun dahil may isip na yun. Kaya nga po, inay. Ano naman ang isinagot mo sa kanya nang tinanong ka niya? Nahirapan akong ipaliwanag sa kanyang lahat. Mabuti kung naniwala siya. Hindi ko alam, inay, kung naniwala siya sa akin. Matalino yung anak mo. Hindi ka titigilan yan hanggat hindi niya nalalaman kung nasaan ang kanilang ina. Yan nga po ang kinatatakutan ko, inay. Balang araw, malalaman din niya ang katotohanan. Ano kaya kung sabihin mo na lamang sa kanya ang totoo? Inay, hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ko sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit kami iniwan ni Eden. Rafi,
Medyo malayo ang susunod na project ni engineer eh. Siguro, minsan sa isang linggo natin, ang pag-uwi natin na. Pare, baka hindi na ako makasama sa inyo. Oh, bakit naman pare? Wala kasing mag-aasikaso sa anak ko, pare. Ay, oo nga pala pare. Wala na pala yung asawa mo. Iniwan na kayo, no? Oo, pare. Kaya kayo na lang muna ang sumama. Uy, andyan naman yung nanay mo. Di, ihabilin mo lang muna yung mga anak mo. Hindi, pare. Kailangan ako ng mga anak ko. Ngayong wala na ang nanay nila. Teka pare, hindi naman sa nangingialam ako. Ano bang pinag-awayan niyo mismo? Bakit humantong sa hiwalayan? Ewan ko, pare. Bigla na lamang siyang hindi umuwi ng bahay at hindi na bumalik. Paano mo bubuhayin ang mga anak mo kung hindi ka sasama sa project na susunod ng engineer ninyo? Malayo kasi ate. Lingguhan siguro ang uwian namin. Naisip ko kasi ang mga anak ko walang mag-aalaga sa kanila. Mas lalo silang kawawa kung hindi ka magtatrabaho. Maghahanap na lang siguro ako ng ibang trabaho na malapit dito sa atin. Nako, makakahanap ka man dito, baka extra ka lang. Di tulad ng trabaho ninyo, permanente. Wala akong magagawa ate. Ganun talaga. Iniwan na kami ng nanay nila. Walang hiyang talagang asawa mo. Natiis niyang iwanan ang mga anak ninyo. May malilit pa. Buti na lang, nandyan si inay. Oo nga ate. Pero nahihiya na rin ako kay inay. Dahil matanda na siya. Kung gusto mo, sumama ka pa rin sa susunod na project ng engineer ninyo. At pagtutulungan namin ni inay na asikasuhin ang mga pamangkin ko. Nakakahiya naman sa'yo ate. Baka may masabi ang asawa mo. Huwag mong intindihan yon. Maiintindihan niya yan. Para naman hindi ka matigil ng trabaho. Kesa kawawa ang mga anak mo. Kung extra lang ang pagtatrabaho mo. Salamat ate. Buti nandyan kayo ni inay na tumutulong sa akin. Walang anuman yan. Pamilya tayo. Kaya tutulong-tulong tayo sa isa't isa kesa maging kawawa ang mga pamangkin ko. Kaya ikaw, magtrabaho ko muna para sa kanila. Kawawa naman ang kapatid mo. Iniwan ng asawa at mga anak. Kaya nga po, inay, ano ba naman ang nakain ng babaeng yun? At sumama siya sa ibang lalaki. Napakalandi. Siguro, nagsawa na siya sa hirap ng buhay. Hindi, inay. Ang sabihin ninyo, dahil sa kalandian niya, hindi man lang naisip na may 3 siyang anak. Siguro, may kaya sa buhay ang lalaking sinamahan niya. Ay, nako, inay. Huwag na nating pag-usapan ang babaeng yun. Makita ko lang siya. Naku, makikita niya. Ay, Makakatikim siya sa akin. Ay, hayaan mo na anak. Tutal, hindi naman sila kasal ng kapatid mo. Kahit na inay, dapat inisip niya din ang mga anak niya. Lalo na yung bunso na magta3 taon pa lang. Wala siyang kwentang ina. Bigla na lamang kuya na hindi na nauwi ng bahay ang aking asawa.
At hindi ko alam ang dahilan kung bakit kami iniwan ng mga anak ko. Nabalitaan ko na lamang, kuya, na sumama na pala sa ibang lalaki ang aking asawa. Siguro, kuya, nagsawa na sa hirap ng buhay at sumama sa may kaya. Hindi ko na siya hinanap, kuya, dahil kaya ko namang buhayin ang aming mga anak na iniwan niya. Isang araw, kuya, ay Ano bang pinunta mo dito? Di ba iniwan mo na kami ng mga anak mo? Kukunin ko yung bunso ko. Anong kukunin na sinasabi mo? Wala kang makukuha kahit isa sa kanila. At bakit wala? Anak ko naman sila! Kawawa lang ang anak ko sa'yo. Kaya umalis ka na. Bago pa magdilim ang paningin ko. Sige, subukan mo. Akala mo natatakot ako sa'yo? Nang iniwan mo ang mga anak mo, naawa ka ba sa kanila? Dahil ba sa hirap ng buhay? Nagsasawa ka na sa hirap? Oh! Dahil naaawa ako sa mga anak ko! Hindi nila nakakain ang gusto nilang kainin! At dahil dyan, kaya ka sumama sa matandang may kaya sa buhay, ganun ba? Napakababaw ng dahilan yan, Ede. Lukuhin mo ang sarili mo. Umalis ka na. Dahil wala kang makukuha kahit isa sa mga bata. Nagpunta pala dito ang walang hiyang babaeng yun? Oo. At pilit na kinukuhang bunso nilang anak. Buti na lang. At hindi binigay ni Anton si Bunso. Ay nako, sinabi mo pa. Dahil kawawa lang ang apo ko sa kanya. Buti na lang. At hindi na pumunta sa DSWD na magsumbong. Dahil kung hindi, talagang makukuha niya ang bunso nila. Depende rin yan. Dahil sa ginawa niyang pag-iwan, nako, hindi rin ibibigay sa kanya kahit wala pang 7 taon ang bata. Tingnan niyo yan, inay. Ni hindi man lang sinilip ang mga anak niya. Naku, napakawalang hiya talaga ang Eden na yon. Kahit na anong sabihin, hindi niya makukuha ang kanyang mga anak. Itay, nagpunta pala dito ang inay. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Sinong nagsabi sa'yo, anak? Si Auntie Elvie. Pupunta daw si inay dito dahil kukunin daw sana niyang bunso. Oo, anak. Siguro, panahon na para malaman mo ang totoo kung bakit niya tayo iniwan. Ha? Itay? Kahit hindi niyo sabihin sa akin, alam ko na. Huwag kayong mag-alala. Ayaw ko na rin sa kanya. Masama siyang ina. Anak, kahit na ganun ang inay mo at sumama sa ibang lalaki, nanay mo pa rin siya. Kung wala siya, wala din kayo dito sa mundong ito. Basta. Galit ako sa kanya, Itay. Pinabayaan niya tayo. Lalo na si baby. Napakalit pa niya nang iwanan niya. Wala siyang kwentang ina. Tama na yan, anak. Ang importante, nandito kayo sa akin at hindi ko kayo pinapabayaan. Mabuti at hindi niya nakuha si baby. Kahit ano ang gawin niya, hindi ko ibibigay ang kapatid mo dahil kawawa lang ang kapatid mo sa kanya. Itay, kaya ko na pong alagaan ang kapatid ko. Anak, nag-aaral ka pa. Unahin mo muna ang pag-aaral. At pagdating mo dito sa bahay, pwede mo siyang alagaan. Opo, Itay. Inay,
Paano kung bumalik na naman dito si Eden? Ay kahit na bumalik siya nang bumalik dito, huwag mong ibigay ang anak mo. Paano kung magsumbong siya sa DSWD? Siguradong makukuha niya si Bunso. Ay nako, hindi naman basta-basta yan makukuha eh. Kung matino siyang babae, natiis niyang iwanan ang 3 ninyong anak. Hindi siya basta-basta paniniwalaan. Pero nag-aalala pa rin ako, Inay. Ay, huwag kang mag-alala. Nandito naman kami ng kapatid mo na siyang mag-aalaga sa mga anak mo at magsasabi ng katotohanan sa DSWD. Di naman siya paniniwalaan kaagad eh. Mag-iimbestiga pa ang mga yon. Sana nga po, Inay. Dahil mahal na mahal ko ang bunso namin. Anak, may awa ang Diyos. Hindi niya hayaan na mangyari yan. Kaya ipanatag mo ang iyong kalooban. Ano kaya, Inay? Kung lalayo kami dito, pupunta kami sa La Union at doon na kami maninirahan. Total, nandoon naman ang mga kamag-anak ni Itay. Nako anak, mapapalayo naman ang mga apo ko sa akin. Dito na lamang kayo. At sinisiguro ko na wala ni isa man ang makukuha sa mga anak mo. Inay? Sa ngayon, kuya, ay hindi pa naman bumabalik ang aking asawa. Kaya lang nag-aalala ko, kuya, baka makarating sa DSWD at may makuha siya sa aming 3 anak. Kuya, hindi pa naman kami kasal na dalawa ni Eden. Kung gusto niyang bumalik, kuya, nakahanda naman kung tanggapin siya. Dahil hanggang sa ngayon ay mahal ko pa rin siya. At higit sa lahat, ina pa rin siya ng mga anak ko. Naguguluhan ako, kuya. Kung anong dapat kong gawin, sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Rafi. Alam mo, Rafi, ako rin ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil patuloy ka palang nakikinig sa ating programa sa radyo. At nagpapasalamat pa rin ako at napili mo ang ating programa na idulog ang iyong problema. Rafi, kung totoong mahal mo pa rin ang asawa mo, bakit hindi kayo mag-usap na masinsinan? Kausapin mo siya. Kung talagang may natitira pang pagmamahal sa'yo, pag-usapan ninyo. Alang-alang man lang sa mga bata. Kaya lang, siguraduhin mo muna, Rafi, na kung babalik sa'yo si Eden, siguraduhin mo na wala na silang ugnayan ng kanyang sinamahang lalaki. Na ayon sa'yo, dahil siguro sa hirap ng buhay, kaya siya naging ganyan at sumama sa isang may kaya sa buhay na matanda na. Pero mahirap pa rin, Rafi, na bigla-bigla mo na lamang tanggapin kahit ina siya nagtatulin yung anak. Unang-una, kapag nakuha yung anak mo, isa man sa kanila, hindi mo alam kung anong gagawin sa kanya ng lalaking kasama niya ngayon. Babae pa naman yung mga anak ninyo. Siguro, Rafi, obserbahan mo muna kung talagang
seryoso siya na makuha yung kahit isa man lang sa mga anak ninyo, huwag lang dumating o humingi ng tulong sa DSWD. Pero pagkakalam ko, depende din yan eh. Kung alam nila na mapapabayaan lang niya dahil lang sa pagsama niya sa isang lalaki, hindi niya basta-basta makukuha ang mga yan. Dadaan muna sa mahabang proseso yan. Total, nandiyan ka naman na magulang. Andiyan naman yung mga magulang mo na nag-aalaga sa kanila. Palagay ko hindi naman sa gabal para sa pagtatrabaho mo. Kaya ipanatag mo lang yung loob mo, Rafi. Mapag-uusapan naman yan eh. Alam ko na mahal mo yung mga anak mo, Rafi. Kaya kahit anong mangyari, makikipagpatayan ka para lang sa kanila. Pero sa ngayon, Rafi, hayaan mo muna sa kanyang sitwasyon. At sabi mo naman hindi na bumabalik sa'yo si Eden. At ni minsan, kapag dumalaw siya dyan, hindi man lang makumusta yung mga anak ninyo. So anong ibig sabihin yan? Gusto lamang niya makuha yung mga anak mo o yung anak mo isa. Para lang siguro, may kasama siya kahit isa. Pero hindi mo naman siya kinakitaan ng pagmamahal dahil hindi naman siya nangungumusta sa mga anak niya kapag pumupunta niyan. Kaya, huwag kang mag-alala, Rapi. Dahil sa pangamba mo na baka makuha yung mga anak niya. Malayong mangyari yan. Malayong mangyari yan, Rapi. Pero, yun lang muna siguro masasabi ko sa iyo, Rapi. At kahit pa paano, ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang LS at your service.